Malipayong adlaw na usab kaninyo mga kaigsuunan. Padayon ta nga magtuon batok niining tentasyon kay karon ang ato nga concentration dinhi nga ang kahulugan sa temptation on the perspective that Satan is trying to lure us into committing sins. O dinhi ang atong tinguha nga makahibaw gyud ta mo sukol batok sa tentasyon. O ang mensahe niini nata sa ikatulo o katapusan nga series niining Benefits of Temptation, mauni ang proseso, the process of temptation. Nganong maasulod mangyod diha ang tao. Tun-an nato para nga ug asa na ta niini nga stage na pas number 1, hibaw na taon sa atong pagahimuon aron nga dili gyud ta magpatuyang. Alright, balikon nako. Kini aton tun-an karon unsa ang mga nagasunod-sunod nga panghitabo parang kung mabaw-an nato naapananta sa una nga ang hibaw na ta nga makasupak sa tentasyon ug dili na may adto sa mas kuyaw nga bahin nga kita makapatuyang kun mo indulge. If you indulge in temptation, nandiha na gyud ang kasalanan. Karon magabasa ko sa James chapter 1 verses 13, 14, and 15. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Ang Dios magapanalangin si ang pulong nga atong gibasa. Busa, unang-una mga kaigsunan, pag moabot ang tentasyon sa imong kinabuhi, sa inyong kinabuhi mga kaigsunan, ayaw pa'y kalimte, nga dili ang Dios maoy nagapanintal niini. Si iba nga atong gisgutan, milabay natong pagtuon, naandaan ang iyaha didto nga pangunaw-na good food to eat, pleasant to the eyes. Unya gusto sad siya makabaton adtong kahibalo sa maayo ug dautan pero lagi karnal nga kahibalo kadto ug dili tong wisdom nga ginatudlo sa book of Proverbs. Tungod niini sayron nato nga ug naaman gikan sa Ginoo, it is testing or trial. Ginasulayan ang atong pagkamatinumanon ug ang atong pagtuo, ang atong paglahutay, unya kung makapasarabatan ni ana na anay ganti, nanay mga panalangin. Muna og nagaagi karon og mga pagsulay, suon. We uphold you in prayer and then continue in serving the Lord. Kay inig-overcome ni mo ni ana na ang mga panalangin. Blessings magaabot. Karon, dinita sa temptation, nga di tamo ingon gitintal ko sa Ginoong makasala. Ang tentasyon, iya ni Satanas. Nga iya kang awhagon. Ay, yun mong kalimot niya na. Awhagon, bitikon. Gusto niya nga kamo mabingwitan sa paghimo og kasalanan. Mao ginay ang tinguha. Busa balikon nato ang verse 13 nga kung ang usa ka tawo ginatintal, nagaaging temptation, di siya moingon nga ginatintal ko sa Ginoo. Kay ang Dios dili ni magtintal sa ato sa pagpakasala. God does not tempt us to do evil. Ug dili siya mo tintal og tao kanang iyang awhagon nga mohimog sala. Pwede niyang sulayon, pananglitan. Si Abraham, iyang gisulayan ang pagtuo ni Abraham. Usa ra gyud ang anak ni Abraham, saad nga anak. O ang natabo niya na ingon ang Dios, ihalad sa ako si Isaac adto kamo sa usa ka bukid og didto ihalad kanako ang imong anak. Tungod kay nadungog niya tingog mangginis Ginoo
bisan ugwa kanang human sacrifice nga mabasa nato dinhi sa balaang kasulatan, si Abraham mituman kay ang Dios man mismo mi istorya niya. Pero wa pud gitugot si Ginoo nga makahimo siya adto. Sulayan lang gyud iyang pagtuo. Nakita nga andam niya nga ihalad. Wa ko kahibaw ug unsay naa gyud sulod sa pangunahuna ni Abraham. Siguro makaingon ko nga nagtuo si Abraham nga human niya maihalad ang iyang anak, banhawon sa Ginoo ang iyang anak. Tingali ingon ana. O pulihan. Pero bisan pa mga kaigsuonan, dili lalim. Bisan og banhawon sa ngalan nga imong patyon, bisag banhawon, di pug ka makaantos o maglisod pug ka magsud-o nga ikaw mismo mupatay sa imuhang anak. Unya bisan pa og pulihan, hindi mo punta makaingon nga kung naapay laing anak, lain man gyud ang kada anak. Mo na nga diha ang kalisod nga iyang giagian. That is the dilemma of Abraham. Pero iya gyud gyapong gihimo. Unya ingon ang Ginoo, nakita na nako ang imong loyalty o nakoy giandam para imong ihalad. Usa ka turo nga kanding moy na sangit o tingali ako ang kanto sheep, pero nasangit diya sa sampinitan at katunukan mo to imong ihalad. Og si Abraham giila nato as the father of our faith. Now, let's go to the process nga ingon nako. Number 1 nini, temptation. Pag moingon kog temptation ay pasabot nako nini ang desire. Ang handom sa katawo, makakwarta ko. Kaon ko og maayo pero dinautan ba dili sayop makakwarta pero dinautan sayop, dili sayop makakaon pero dinautang paagi makakuha pagkaon sayop gyapon. May sugilanon duha ka bata, labi na ron summertime man gyud, sibo pud ni nga istorya nga ako nabasa nga duha ka bata kini laging summertime way klase lakaw-lakaw, nakakita sila og melon. Iti maginlami kaunon ng melon sa ting-init, makatabang na og kupay sa imong kauhaw. Nyuwa man sila kwarta. Ang ilang gihimo, nangawat sila sa melon. Nakakaon man tinuod, natagbaw ilang kauhaw, pero nakasala pod. Busa ang nakita nato dito, there was that desire. There is a temptation nga tungod sa ilang kauhaw unya wa man sila kwarta unsa himuon nato. So the temptation is now being dangled. Gipakita na, namingwit na ni Satanas. Ay dali ra na, wa mo'y kwarta, dali ra na. Pangawat lang mo. Ingana na, iyang gina-offer. So number 1 in the process of sinning into temptation is the desire itself. Tawgon nato the temptation itself. Ikaduha, conception, the desire to do sin. Nagkasinabot na gyud ang duha ka bata, wa man tay kwarta, kawaton na lang nato ni. That is the conception. Ila nang nabuo, ila nang nasabutan, sila nagkauyon na, kawaton kini nato. Kung naa pa ka diya sa number 1, may temptation, ang kinahanglanon, ilha lang yun, nga bisag sayon, kung sayop kini ayaw na. Kung naa na ka sa number 2, naka-decide na, nga mauni ang paghimuon, naa pagyapong kay mamahimo, naa na ka sa ikaduhang bahin, naka-decide na mo nga imong himuon, karon gapangandam na mo kay inyo nang i-implement ang inyohang plan of action. Decided naman, let's do it na. Pero, dili pa man na diha dayon. Pwede pa kang gahulat sa imong accomplish, imong kauban. Pwede pa kang gahulat sa hustong oras, timing. Okay? Busa, ang imong pwede pa dili na lang ko.
di man gyud ni maayo. Di na nako padayunon. If you are in conception already to do this, bahala na. Wa naman ko'y mahimo nini, mangawat na lang yun ko. Bahala na. Mulimod na lang yun ko. Mamakak na lang yun ko. Pwede pagyapon na nga mo yung ka, oh, dili na maayo. Di maayo mamakak sa atong ginikanan. Dili maayo mamakak sa akong Sunday school teacher. Dili maayo mamakak sa akong pastor. Pwede po na nga sa diha pa, naanas level 2, pero makahawa gyapon ka, maundang gyapon. Unya, kung muabot na ka sa ikatulo, mao na ingon nato action na ana na dihay sala. Imo nang gibuhat. Mga kaigsuonan, ang Ginoo napuno gyapon sa gugma. Tingali naa na ka, nabuhat na Ginoo. Nakasala mangyud ko pastor, nahimo mangyud nako pastor. Nakapamakak mangyud ko pastor. Ang imong himuon karon sala na na. Apan ang imong himuon karon subay sa ginasulti ni Apostle John, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Muna ang usa. Temptation naa, nakahukom nga himuon, nakahimo gyud. You can ask forgiveness. Hinumduman nato mga kaigsuonan nga ang pag-ampo sa pagpangayo ug pasaylo usa sa mga pag-ampo nga dili balibaran sa Ginoo. Provided that with that confession, naa ang kasubo sa nahimo nga sala, remorse sa nahimo nga sala, o pagbiya niya ng maong sala. Hinumduman nato nga ang repentance, dili ni ingon lang nga ilhon nimo nga nakasala ka. Dili ni kadtong mangayo lang og pasaylo. Apil na sa elemento sa husto nga paghinulsol. Nag-ila siyang nakasala siya, unya nangay siyang pasaylo sa iyang sala. Apan ang sunod manggod niya na mubiya sa maong kasalanan. Unya ang sunod pagayod, mubalik ngadto sa Dios. Karon nakasala ang Kristohanon. Ang iya sa gihapon confess that sin. Unya iya gyud nga inulsulan na maong sala, pangayuan gyud na niya pasaylo. Ilhon niya nakasala siya, nya biyaan na ng maong sala. Kung kana mo'y himuon sa usa ka Kristohano nakasala, kanang iyang pag-ampo dili gayon na balibaran sa Ginoo. So, you have now been tempted and then it was already conceived. Actually, you have done it. Nakahimo ka na gyud. Pangayog pasaylo kay ang Dios andam gihapon nga mohatag og tsansa. Wa ni nagpasabot nga nahanaw ang imong pagka-Kristohanon. Apan makakat-on ka sa mga nanahimong kasalanan. Kay kung moabot ka niining number 4, wala na. Basta number 4. Kay ang number 4, death. That is the consequence. Mo na sumbalik. Pag nakahimo na og sala, kamatayon. Mao na ang silot. Busa, ang usa ka tawo nga natintal, di gyud siya makayon. Gitintal man gud ko ni Satanas, iya gyud na. Mauna nga, for all have sinned, nakahimo magsala, and come short of the glory of God. Unya, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Muna hinungdan mga kaigsuonan, nga kung dili Kristohanon, ang tsansa ni ana, regeneration, nga mabag-o siya diha kay Kristo, magdawat siya diha kay Ginoong Hesukristo. Ang Kristohanon nga makasala, physical consequences. Moingon ang uban. Dili man ko tig simba, di man ko faithful, pero
maayo man ang among sitwasyon gyapon. Igsuon, mas maayo pa gyud unta ang imong sitwasyon kung dili lang ingon ana ang imong binuhatan. Mao na nganong mo settle pa man ta sa mas ubos kung na may ginatanyag ang Ginoo nga pinakamaayo. Mao na nga suklan ang tentasyon. Primero, naa diha ang temptation, naa ang desire. Pero kung ang tao moabot na ni anang conception, magtahan na siya siyang kaugalingon, di na ni nako masuklan, mao na gyud akong mahimo. Unya iya na gyud nang himuon, then being guilty, mao na gyud ang katapusan. Sad-an unya accountable. Guilty and accountable. The full message of James chapter 1, verses 1 up to 15 is about resisting temptation. Kung ang tentasyon, kung ang pagsulay gikan sa Dios, kini test of loyalty, test of endurance. Pag makapasa ang panalangin. Kung ang temptation naa na sa perspective, diya sa verse 13 and 14, gikan kana kay Satanas nan ginaauhag, ginabira, ginasultian, himuan ni, pagpakasala, paghimog kadautan, magdala gyud na og pagka may tulubagon, magdala kana og sala nga may resulta og kamatayon. Pagpili nining duha. Sa pagpili, dili ko nagaingon nga pagpakasala. Apan, balanseha kining duha. To follow the Lord, to be faithful to the Lord will bring blessings. But to disobey the Lord and to succumb to temptations will give you death, will give you consequences. Unta makapili ikaw sa husto, igsoon. Word for tonight, sinners find comfort in divine forgiveness of sin. Kung hain man nini, naay mong sitwasyon, igsuon ay kalimot. Ang makasasala, ang nakasala, doon nagyapoy mabatunan na comfort. Diha sa atong Ginoo. Dangop sa atong Ginoo. Balik sa matinud-anon nga pagpangalagad ngadto sa atong Ginoo. Dili ko makasulti. Kanus-a. Apan maipasiguro nako nimo nga ang Dios matinumanon nga mutuman sa iyang saad sa mga panalangin sa mga nagadangop kaniya. Hebrews 2:18, for in that he himself hath suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Ang atong Ginoong Hesus, nahimong matuod nga tao, tinuod nga Dios nga nahimong matuod nga tao. Walay sala, apan gihimong sala alang nato. Ang iyang pagkahimong sala, makahibaw sad siya, unsaon pagtabang ngadto sa mga nakasala. Ako ug ikaw, kitang tanan. Dangup ta kaniya, diha nato makita ang kasiguruhan ug ang hupay sa atong mga kabalaka. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory for these words, and shalom to everyone.